Ni hao, tatsahaw. Ngayon guys, i-share ko yung bakit na offload ng isang FW pabalik ng Taiwan. Ni hao, tatsahaw. Welcome to my vlog. Hello guys, ngayon i-share ko yung isang Pinay na offload babalik dito sa Taiwan kasi umuwi siya ng Pilipinas dahil may emergency. So umuwi siya ng Pilipinas. Ngayon guys, yung ERC niya hindi pa multiple re-entry. So pagbalik niya sa Taiwan, na-offload siya kasi nga wala ka ng re-entry visa. Dati kasi ang una noon nasa passport yan lagay mo sa passport ang una kong uwi, pangalawang uwi yung sa papel siya nilagay para na siyang uwi, ganun siya. Ngayon iba na siya, nasa sa ERC na ERC na nakalagay, naka-red yan multiple re-entry permit. So pag mayroon kang ganyan guys, makakabalik ka pa ng Taiwan. Pero pag wala kang ganyan guys, hindi ka talaga makakabalik. So ang gagawin natin, pag malapit ka na hingi ka talaga sa broker mo. Kasi trabaho ng broker yan kasi nagbabayad tayo sa kanila. So trabaho nila yan. Ako kasi halimbawa ako kasi bago na kasi yan na ilalagay si ERC ang rules nila. Dati kasi sa papel lang. So sa akin wala pang ganon. Ngayon kasi bago na. So bago ko mag-expire, mag-renew ng ERC, sinabi ko sa broker na multiple re-entry na ba ako. Tapos sabi nila, kasi ganon ang rules. Tapos mayroon pa akong picture kasi mga kaibigan ko may mga ganyan. Pinakita ko kay broker na dapat ganito na ako para pag magbakasyon ako, kung mayroong emergency, mabilis ka lang makabalik. O sakat pabor din sa kanila para hindi na sila mag-asikaso sa papel mo kasi nang kukunin mo OEC or hindi ka pa nag-verify ng contract mo, yun i-verify nila yun. Kasi kung OEC yung re-entry, sa kanila talaga yun, sila talaga gagawa niyan. Kaya kung wala kang ganun, kailangan kang kumuha kasi di ka makakabalik ng Taiwan. So ang ginawa niya, sinabi ng agency sa kanya, broker, apply ka ulit, back to zero ka guys. Sayang talaga yung gastos mo kasi balik ka, replacement pay, medical, dalan ka sa agency, back to zero ka. Kung ano ka noon, ganun din ang gagawin mo ngayon. Kaya bago tayo uuwi, kailangan talaga mayroon tayong re-entry visa permit. Kasi kung wala niyan, hindi ka talaga makakabalik ng Taiwan. Kasi kulitin mo yung broker mo. Kasi kung may emergency, kulitin mo talaga. Mayroon kasi ibang broker na hirap talaga. Hindi naman lahat ng brokers. Ako, swerte ko sa broker ko kasi mabait sila. Lagi silang ina-update ako na yung ERC mo may ganito, di pa na ng Meiko, ganun. Basta next week or next month makukuha na yun, ganun ba. Tapos bago pa ako mag-expire, halimbawa 3 months, 4 months, ganun, i-message na nila ako kung gusto ko ba mag-renew or hindi na. Kailangan mong i-update. Kung kalimutan ni broker kasi nga marami din naman silang trabaho. Kung ikaw, alam mo yung sa ERC mo na expire ka na, malapit ka na mag-expire, kailangan mo talagang i-remind sila na i-chat mo sila. Kasi kung tsaka mo nasasabihin yun, mag-expire ka na, may ibang amo, hindi magbabayad ng penalty, i-release ka. So TNT ka na yan. Kailangan talaga tayo, kasi tayo nakakaalam sa papers natin kung kailan tayo mag-expire. Makikita naman yan. Saka mag-message yan sa akin mag-message, i-message sa'yo na yung ERC mo malapit na mag-expire, ganun. Kaya guys, uwi talaga tayo. Importante talaga ang re-entry permit. Tapos yung OEC. Kasi yung OEC,
kahit sa Pinas ka nakukuha, pwede naman yun. Kasi yung USC, hindi naman yan sa Taiwan government, Philippines government yan. Sa atin yan. Kaya, pagbalik natin, kailangan tayo may USC at saka re-entry. At saka, siyempre, yung nga ERC natin. Kasi yan na yan sa immigration, ang una talaga titignan yung ERC mo. Yun talagang unang titignan. Kaya, kailangan kulitin ang broker natin para hindi tayo magka-aberya pagdating sa airport. Okay guys, sana may natutunan sa sinabi ko. Kasi importante yung re-entry visa. Okay guys, shout out sa lahat. Bye, 再见。